Yes, so another day, another welcome, another episode for the Iron Man. Welcome and good evening sa inyo mga bro. Hello, bro. Good evening. So it's been honor again na makasama ko kayo ulit for another session, another episode. Siyempre para kay God, no? Amen. So again, batiin natin yung ating mga audience. Yeah, magpakilala tayo again sa mga hindi nakakilala sa amin. My name is Angelo. My name is Don. My name is Dexter. And my name is Angelito. And we are the Iron Man. O, di ba? Yes. Kamusta mga bro? Ay, kamusta? Kamusta kayong lahat? So, yun It's been a week. It's been a week. Yes. At sobrang daming challenges, sobrang daming nangyari. Daming ganap. On that short period of time, sobrang daming nangyari. Yun nga, yung last session natin, di ba? We've discussed about Job chapter 1 and chapter 2. So sa mga nakapansin, just to give you a recap, pangit ng audio namin. Oh, yes. To be honest. No, it's not pangit, but hindi yung audio na ni-record namin using this mic, it doesn't there. Wala siya doon. Wala siya doon sa SD card namin. So mahabang kwento, but panoorin nyo. Kung napanood nyo yon, so technically, panoorin nyo. At pakinggan nyo kung ano yung mga sinabi namin doon. At kayo na mismo ang umusga bakit nawala yung audio namin. Yes. Diba? Meron tayong diba? Aabangan nila. But anyhow, so mga bro, good evening. Kamusta kayo mga bro? Oo, kamusta? Kamusta kayong lahat? Okay naman. Sa blessing ni Lord, tayo ay nakakaano. Pero bro, maiba tayo. I would like to share you what happened actually last week. Di ba we've shoot about Job, chapter 1 and 2. So we've discussed a lot of things there. Yes. To be honest, on that night, actually, medyo hindi rin naging maganda yung pag-uwi ko noon that time. So, nagkaroon din kami ng discussion, technically, di ba, about, kasi, alam nyo naman, during the Iron Man time, we are really spending our time. Especially etong mga time. Kaya actually, na-appreciate ko nga yung time na nandito din tayo, kayo, na ini-spend nyo, and you know that we are all fathers and we are working fathers as well, di ba? Pero you know it that we are doing this for the kingdom of God para ma-share yung words. Kaya, pero sometimes kasi, di ba, nagkakaroon din ng misunderstandings about time. So, nung gabi na yon actually, nagkaroon kami ng discussion. So, parang yung demonyo, binubulungan ako na parang, tigil mo na yan. Walang kwenta yan. Hindi, totoo to. Totoo to, bro. This is real talk. Parang, that time, parang tigil mo na yan. Kaya parang ako nasasabi ko, nga, tigil ko na lang. Parang kausapin ko na lang sila, bro. Sabihin ko, tigil na lang. Kasi naapektuhan yung oras sa pamilya, yung oras sa ganito, yung oras sa ganyan. Pero, alam mo yon, parang somehow, parang wala na yan, kitili mo na yung buhay mo, walang kwenta ka. Parang ganun yung bumubulong sa akin. Kaya, I said, this is the enemy. This is the enemy. So, what I did, I closed my eyes, I pray, and I tell, Lord, I pray. I said, Lord, I need your guidance. I know that this is enemy. I rebuke the enemy in Jesus' mighty name. Yes. Then from there, after that, nagkalma ako. Actually, kumalma ako. Parang biglang bumalik ulit yung sinabi ko na mas lalo ko dapat ituloy. Then actually, after that day, so Thursday na siya, di ba? Kasi every Wednesday yung taping natin. So nagkita kami ni Brother Angelito. And I'm Angelito. Okay. Diba? Hindi kasi minsan madami ka na iniisip. So, si Lito, nag-share ako sa kanya about what happened. So, may shinare din siya sa akin, bro. Hindi lang pala ako nag-iisa. Yes. Diba? Same situation din. May story din pala. Same goes to my wife. Nagtatampo rin siya, syempre, bilang babae na wala na nga daw akong time. Bahay. Okay. Diba, sa activity natin. Love language niya siguro, quality time, bro. No? Probably, yes. Kaya kailangan ko siyang, isend ko nga pala sa kanya yung link na yon. And yun nga, church tayo ng Sunday. Tapos Wednesday shoot natin. Then Friday meron tayong Bible study. Bible study. Yes. So sabi, ayun, na, syempre, sabi ko nga sa kanya mag-join siya, pero wala kasi talagang time eh. Pero yun nga, isa rin siya sa nagagamit ng enemy na parang, ayun, parang minsan, huwag na nga pumunta dyan para wala nang away. May ganong bulong na maririnig mo at mga thoughts na pumapasok sa isip mo. Huwag na pumunta para walang away. Tama na yung simba. Okay. Parang gano'n. Pero yun nga,
nandun kasi, ewan ko, ganun ako parang mapang-asar kung kailan. So parang inaasar, pupunta ako next week. Parang pang-asar sa sa kalaban hindi sa wife ko. Akala ko sa asawa. Alam ko nga rin eh. Parang pupunta ako next week. Alam, galit Hayaan na, lang asar kita mo pa. magalit ngayon. Kalaban niya, win. Ano ba yung saying natin before? Ano? Hayaan mo nang magalit yan. Lilipas din Lilipas yan. din yan, oo. So ayun, alam ko naman lilipas din naman yon, maintindihan naman niya. Tsaka in-explain ko na sa kanya. And ayun, okay naman na kami ngayon. And eto nga, na-share ko rin sa kanya na nagkaroon nga tayo ng arrangement sa schedule para Yes. ma-settle natin Yung both time. sides. Oo. Yung time. Right. Yun yung kagandahan kapag nag-o-open. Actually, i-open ko rin siya kay brother Don. Pero isa sa pinakamagandang advice na nakuha ko kay Lito. Kaya iron sharpens iron talaga. We need each other, you know? Kasi sometimes hindi natin alam yung pinagdaraanan ng iba. This is real. Kapag may problema kayo, bro, sabi nga just chat us, Code Red. Ibig sabihin ng Code Red, kailangan nyo ng kasama para makinig. Kasi sometimes, di ba, katulad sinabi ko, hindi natin kailangan ng any material. Kailangan lang natin ng taong makikinig at mag-a-advise ng maayos. And that topic is exactly what we are going to discuss now. Di ba? Alright. Related siya, di ba? Relate siya. So actually, nag-advise siya sa akin si Lito. Sabi niya sa akin na mas lalo mo dapat ituloy yan kasi kalaban yan. Talagang nangyayari. Actually, parang na-enlighten din ako na sabi ko, oo nga no, sabay pa kami ni Lito same day ah. So, ibig sabihin, napagtanto namin. So, kung hindi kami nag-usap, hindi namin mapagtatanto na enemy is really trying to use our wives to distract what we are doing right now. Kaya sabi ko kay Lito, tinatarya tayo ng kalaban. Mas lalo tayo dapat pumunta. Mas lalo dapat nating ituloy ang iron. Kasi remember what happened last meeting? Like, we make fun of him. The enemy. Di ba? Talagang, parang sabi ko, ang sabi ko sa'yo, parang ngayon kasi talagang sumuntok na tayo sa kanya directly, pinagtawan natin siya. Dun sa word mo na, si Satan wala lang naman yan eh. Tignan mo, kailangan pa rin niya ng advice kay God. Parang bago siya gumalaw, tignan mo, nangihingi pala siya ng permission. So, ayun. Sabi ko, syempre, hindi naman pwedeng sinapak mo siya. Hindi siya babawi. Hindi siya babawi. Parang ganun yung dating sa akin eh. Kaya be prepared. Hindi lang sa kanya, sa atin. Sa atin. Totoo. Kasi actually, enemy will try to attack us on our weakest point. Alam niya yung kahinaan natin. Yes. Pero, alam niya yung kahinaan natin at alam niya rin yung kalakasan natin, which is God. You know? Yun So, nga. I know Dexter, wala siyang pakialam sa sasabihin ng mga tao sa labas eh. So, sa loob siya ng bahay, trumabaho. Di ba? Sa loob. Ganun. Totoo. Same goes to me. Sa loob ng bahay. Kasi nga, wala na rin naman na akong time eh. Actually, my community is the church. Kayo, bro, magkakasama tayo. You know it. Church, trabaho, tapos yan, pamilya. So, wala na din talaga akong time to roam around, you know, sa mga barkada. But anyhow, so I'm really excited now for our topic for today. So, hindi na natin siya patatagalin. Yes. So, pag-uusapan natin for today's episode is about the chapter 3 and 4. No, beyond hanggang 42 yun, di ba? Sobrang haba. Mahabang discussions yun. For today, I think it's chapter 3. Chapter 3. 3 and onwards. 4 onwards. Kasi ang haba nun, bro. Hanggang 38 ba, bro? 42. Hanggang 42 yung ending ng chapter. Pero yung discussions ng mga with the friends, mahabang may kanya-kanya silang basahin din yan. So, meron tayong top 3 common questions of the people. So, how does Job interaction with his friend reflect on the value of questioning versus depending doctrine? Kasi 'di ba, ito yung diniscuss natin doon sa Bible. Nung 'di ba, alam na natin nagkasakit, 'di ba, si Job, nagkaroon siya ng tapos umpisahan natin doon sa asawa, 'di ba? Yung asawa sabi parang just curse and die, parang gano'n, 'di ba? Parang gano'n. Tapos eto pa, 'di ba, sa asawa na, gano'n na yung narinig ni Job. Eto na yung pag-uusapan natin. Mga ano naman, kaibigan niya. 'di ba? Okay. So, syempre, ang tatanungin natin dyan, pagdating dyan to more deeper understanding at mag-open topic natin, no other than Bro Don. So, inom muna tayo ng aqua mineral water. Alright. So, sa chapter 3 tayo mag-start ngayon, bro. Yes. So, actually, sa chapter 3, ito na yung time na talagang inilabas na ni Job ang saloobin niya. Okay? Kasi, I mean, kung nandun kayo sa kalagayan ni Job, I mean,
mababaliw ka eh. I mean, sobrang dami ang pinagdaanan niya. Okay, so sa chapter 2 kasi nanahimik lang siya. Okay, sa chapter 2 wala siyang sinabi, nanahimik lang siya. Nag-end ang chapter 2 na parang pinuntahan lang siya ng 3 kaibigan niya at for 7 days wala silang sinabi, wala silang pinag-usapan. And then after that, ay nag-break na siya ng silence sa chapter 3. So ito na yung, kung babasahin natin chapter 3, na kung napaka lalim ng mga sinasabi niya dito. Napakabibigat. Okay? Nandyan yung tipong sana hindi na siya isinilang. Okay? Sana hindi na lang nangyari yung na-conceive siya. Sana nung balita pa lang na na-conceive siya, sana nawala na yon. Sana hindi nangyari yung araw na yon. So ganun kagrabe yung talagang mapapansin natin na talagang he's in agony, kumbaga. So kahit naman sino sa atin, kung nandun tayo sa posisyon na ganun, I mean, nangyari sa baka kanya, mas worse pa ang ginawa. Ano? Pero eto, naging totoo siya sa sarili niya. So talagang sinabi niya lahat ng saloobin niya. So kung mababasa niyo yun, talagang napakaraming mabibigat na salitang binitawan si Job dito. Tsaka 'di ba, kapag ka ikaw yung dumanas ng ganun, 'di ba? Sabi nga ni brother doon, 'di ba, mababaliw ka. Kaya maiintindihan mo din si Job. Tapos, syempre nafi-feel niya rin, 'di ba, na parang ganito na yung pinagdadaanan ko, hindi ba ako nakikita ng Panginoon? Nasaan ang Panginoon? Bakit hinahayaan mo sa akin to? Sana hindi na lang ako nabuhay. Sana ganito na lang ako, di ba? So, parang kapag ka may mga nagse-self-pity na gano'n na minsan, magbe-breakdown talaga yung mga ano yan. oo, hindi natin talaga alam kung ano yung pinagdaraanan ng tao. Kaya minsan, di ba, pag tayo, naglalakad tayo sa kalye, may nakikita tayo, nagwawala. Halos kala mo, yung nagwawala na. Parang nawawala na sila sa sarili. We really don't know. Sometimes we cannot judge eh. Diba? Kasi wala ka doon sa sitwasyon. You don't understand what that people is going through. Yung mga nagpupunta doon sa footbridge, then they are trying to jump, then end their life. So sometimes, di ba, they need someone to just listen to their rants then, to give advices. But this is the thing na hinanga ko kay Job. This one for Job. And actually, bro, sa chapter 3, no, since ayan na naglabas niya sa saloobin niya, kasi isa rin sa mabigat dito is wala siya nakukuhang sagot from God. Okay, God is being silent during that time. Yes. So wala siyang nakukuhang paliwanag bakit nangyayari sa kanya ito. So kaya isa pa 'yon sa nagpadagdag ng bigat sa saloobin niya. Kasi maaaring sabi nating he's going through physical battles, but actually it's not only physical but also emotional and mental and spiritual as well. Minsan nakakainis yun, di ba? Yung gumagawa ka tapos galit sa'yo tapos hindi nagsasalita. Ayun. Hindi alam. Walang paliwanag, kumbaga. At least explanation. Di ba? Parang walang paliwanag, walang bakit nangyari to, bakit ganyan, bakit. Diba? Parang doon nga pumapasok yung, si Bro Don ba yung nagtakal nun o si Bro Jovic? Yung silence doesn't mean absence. Okay, Bro Jovic yun. Kay Bro Jovic. Praise in the dark. praise in the dark. Prayers in the dark. So, kaya yon to. So, nandun na tayo. So, punta na tayo dun sa susunod na istorya, di ba, bro? Oo. Dumating yung tatlo niyang matalik na Ayan kaibigan. na. Yes. Dumating na. Isipin mo, ako may pinagdaraanan ako, dumating na kayo. Di ba? Parang nagra-runs na ako, nakikita nyo, na parang, Lord, bakit ginagawa mo sa akin to, Lord? Bakit na ako nabuhay, Lord? Ba't ayaw mong sumagot? Diba? Siguro may ginawa kang masama, kaya... Di ba? Yun yung, di ba? Yung sa mga viewers natin na dapat nilang basahin. Oo. Actually, kung we suggest na basahin nila yung mga conversations na nangyari between Job and the friends kasi nga masyadong mahaba and para mas maintindihan yung in detail kung ano yung mga topics na pinag-usapan talaga nila. But for now, we are going to summarize kung ano man yung pinaka main essence nung discussion na yon. Sino yung tatlong kaibigan niya, bro? Nakalimutan ko yung pangalan. Si Eliphaz. Eliphaz. Sino pa? Sino yung pangalawa? Pangatlo? Nakalimutan ko eh. Zophar. Eliphaz, Zophar, then Bildad. Ayan, si Bildad. Bildad. Yes. Nakakontribute. Buti na lang. Kung hindi, parang scripted, sasabihin. Yun lang ang katunayan na nagbabasa talaga kami, di ba? Kasi actually, what we are discussing here, di ba, hindi nila kasi alam, di ba, bro?
Yung pinagdidiscusan natin dito sa Iron Man is ginagawa namin siya during our Bible study every Friday, di ba? Sabi nga ni Brother Lito, di ba? Nagsisimba na kami, nagpa-Bible study na kami, may Iron Man pa kami. Di ba? Yun yung kagandahan, di ba? So anyhow, we're going to move, in the next question. So how do Job's friends daw reflect o how we sometimes speak for God without listening to Him? Parang hirap ng tanong. How do Job's friends reflect? Actually, ito yung ayaw ko dun sa mga kaibigan. Diba, ikaw syempre, diba, if you are looking with the Job, ako sasagutin ko siya. Diba, ikaw kapag nasa sitwasyon ka ni Job na wala na biruin mo, nangyari sa kanya, nawala yung yaman niya, kinuha lahat ng ox niya, camel niya, sheep, pinatay yung mga servants niya, pinatay buong anak niya, binigyan siya ng pigsa mula ulo hanggang paa, sinabihan pa siya ng asawa niya na mamatay ka na, i-curse mo si God. Tapos, wala kang naririnig na sagot kay God. Tapos, yung mga kaibigan na malapit sa'yo, kinokondemn ka pa. Yung sasabihin niya, deserve mo yan kasi makasalanan ka. Parang ano ka kasi, yung maano ka kasi. Yung sobrang ano mo. Definitely may ginawa ka. Diba? May something kang ginawa kaya nangyayari sa'yo yan. Diba? Ikaw, kung ikaw makakarinig nung bro, diba? Ikaw, yung magpapakamatay ka na, hindi, kasalanan mo yan, kaya ka nag-aaganyan, diba? Mas lalo akong mapipil negative. Talagang, oo nga, tama ka, sige, tatalo na ako. Oo, diba? Kung mahina ka talaga at wala kang faith, I believe, yes, bibigay ka rin sa mga sinasabi ng mga kaibigan mo. Another pala to kay Jobs, no? Another pasakit. Pasakit na naman pala itong pagdating ng tatlo niyang kaibigan. Oo. Kasi 'di ba sinabi din ni Brother Jovic during our Bible study, 'di ba? Na we don't want anyone to become a miserable comforters. Ayan, mga miserable comforters. Yes, we call them a miserable comforters. Yes. Kaya instead of encouraging someone, kaya for our viewers especially, if someone is trying to approach you, opening their lives, opening their problems, opening their struggles, you just listen. And please make sure that even you don't agree on what he's saying, give the fair advice, words of encouragement, and especially share the word of God. Because I believe in every struggles that we have in life, God has an answer on it. And you can find it on reading the Bible. Definitely. Right? So, we don't need to become a miserable comforters. Kasi, alam mo yun, yung mga tao na imbis na dapat ma-encourage ka, sila pa yung kumukutsa. Actually, this is true. Kung sino pa yung pinakamalapit na tao sa buhay mo, yun pa yung bashers mo. Do you believe in that? parang madaming tinamaan diba? At I believe bro, sila rin yung yung sabi natin, since sila yung closest sa'yo, sila rin yung mas may effect na talaga masasaktan ka. Yes. Kung ano man sabihin nila. Yes. Diba? Kaya actually, 'di ba, kapag nakatikim ka ng actually, sabi nga ni Brother Lito, 'di ba? Kilala niya ako. Kung sa ibang tao 'yan, wapakils talaga ako because I don't entertain their opinions. Pero if the opinion of someone that I love, someone close to me, especially, sobrang affected ako. Kaya doon yun yung ginagamit ni enemy to distract me. Kasi who is my weakness is also my strength. Diba? Which is my family. Sila yung kahinaan ko, sila din yung kalakasan ko. Kaya nagiging balance. Pero isa lang yung sigurado na if Lord is there, everything will be okay. Yes. Yun. Kaya bumilib din ako kay Job na in spite of that, diba? Hindi rin niya kinitil yung buhay niya. Hindi rin siya nagalit kay Lord. Pero sobra yung torture sa kanya talaga. Diba? Imagine yun, no? Imagine ko ako si Job. 3 na kayong nagsasabi sa akin. No? Parang... itilip na buhay mo to. Or ganun, parang kasalanan. Parang ako pa yung mali. Parang hindi nyo alam yung... Kahit si Job, di naman niya alam talaga yung reason, di ba? Yes. Tayo alam natin kasi nabasa natin yung Bible. Yes. But si Job, walang idea. Ganun din yung mga kaibigan na mas lalong walang idea. So, ayun, talagang nakakabilib si Job kasi yun na, 3 tao na yun. 3 taong malalapit na sa kanya. Nagawa niya pa rin yung labanan. Hindi pa rin niya tinakwil si God. Oo, kasi yung conversations nila, kung mababasa nga ng viewer, ng audience natin, talagang ang daming balikan. Okay? Ang daming sagutan between the 3 friends and Job. So, talagang dinipensahan pa rin talaga ni Job yung side niya. So, grabe talaga. Actually, nung nadaanan ko siya,
na ano ko, though hindi siya na-mention, pero parang siguro si Satan nasa likod nitong tatlong to. Parang gano'n. Push nyo yan. Kasi yun yung plano niya, di ba? Kaso hindi talaga eh. Bro, parang yung nangyari lang sa atin, huwag ka nalalayo. Manipulated din yan. Alin? So, wag din natin inano yung mga pillar of support natin na strength natin na siguro may nagmamanipulate din sa kanila. So, kaya actually bro, sorry to cut you. Nagbiniro ko din yung misis ko. Kalaban yan. Huwag kang padadala dyan. Kalaban yan. Totoo. Which she realized then later on that what happened is the enemy. Kaya nga, when I ask again that I'm gonna shoot tonight, wala na naman na ako nakuhang objections. Yes. Because sometimes din kasi, may point din naman sila. Yes. We need to balance the That's right. time. They have also, because they are our partners, so syempre we need to also listen to their opinions. That's right. It doesn't matter na tayo yung lalaki, tayo lang, diba, sabi nga, diba, we are the man, we are going to lead the family, but sometimes we need also to get the advice of our wife. Kaya salamat din talaga sa mga misis namin actually. Yes. Pasensya na kayo. I would like to apologize if sometimes you feel that we don't have time with you guys, or we don't love you, we don't have any quality time with you, but please understand that we are also having a responsibility being the child of God. And what we are doing is from the kingdom of God pa rin naman, diba? At saka ito yung good thing no, sa ginagawa natin. Dahil nga nangyayari na yung mga ganyan. Ako mismo sa sarili ko, binabantayan ko na rin yung sarili ko eh. Sa magiging reaction ko. Hindi yung mga katulad nun, meron Parang siyang... narinig ko kasi sa flip top yung sinabi mo, binabantayan ko ang sarili ko. So, ayun, meron siya na nasabi, ako kasi sisagot ako eh. Sagot kagad, gano'n. Okay. Kahit no, sa parents, sa teacher, gano'n ako. Pero yun nga, parang tahimik na, analyze mo na. Take your time. Tapos, ngayon, pagka ano, yan, labas lang ng bahay, labas lang doon sa balcony, gano'n lang. Yun na, kasi, binabantayan ko na yung sarili ko. Kasi nga, kumbaga, bago ka mag-react, kumbaga, pag-aralan mo muna yung sasabihin mo rin para hindi ka makasakit. Or para, basta sa mas ikababuti nung ano nyo, nung diskusyon nyo, yung isasagot mo. Tama. Hindi na parang magpataasan pa. So, yun. So, we're going to talk about the Job story nga, di ba? So, yung mga naging reaction niya parang bro. Diba? Kasi sobrang haba kasi nun eh. Actually, it's all about dilemma na eh, di ba? Parang inaaway niya na rin, sinasagot niya isa-isa yung mga kaibigan niya, di ba? Parang debate kasi ang nangyari doon. Kasi nga, yun nga, maraming questions actually yung mga friends niya. May kanya-kanya silang versions. Like for example, definitely nagkasala ka somewhere, kaya nangyayari yan. Okay? And then meron pang pagkakataon na sinasabing medyo poetic pa yung entrada, no? Sasabihin na, let's say, wala namang righteous man na nagkakaganito. So definitely yung mga taong dumada sa ganyang klaseng sitwasyon ay yung mga taong makasalanan. Oo. Pero bro, may kamakat ko lang kayo. Nakita niyo yung binabasa natin sa Bible. Nangyayari yun ngayon. Yes, di ba? It's happening, yes. Similarity. Makikita mo lang yung kapitbahay mo, di ba? Di ba, halimbawa, may kapitbahay ka na aksidente. Ay, oo, kasi walang yayan, ano na yan eh. Yung may ganun kagad na way. Kaya yan, di ba? O, tinawag, natatawa ka, di ba? Di ba? Halimbawa, may nakita mo lang na, na parang minalas o may nangyari ng something happens to him but i-judge na kagad. Ay, hindi ganyan kasi yan kasi ganito yung ano niyan. Ay, ganyan yan. So, technically, those miserable friends, sometimes it also reflects for some of us. Kasi sometimes I become also a miserable comforter. Hindi naman ako magpapakalinis. Sometimes I become a miserable comforter and I sometimes naging judgmental din naman ako. 'Di ba? Pero yun yung kagandahan. Yun yung nakakabilib sa Bible eh. Sometimes kailangan mo lang lawakan yung isip mo eh. Na yung mga sinasabi doon 1,000 years pa, di ba? Yes. Ago, na nangyayari pa rin siya hanggang ngayon. Iba lang yung term, di ba? It still exists pero ibang ano na. Pero kung na-invento yung salitang chismis noon, yung chismis, mga kung ano salita, marites, di ba? Mailalagay sa Bible. Yun nga lang, nag-iba lang talaga yung terms natin. Eh, yes. So, yun yung mga, yun yung na-feel ko lang.
Na naalala ko din kasi meron doon isang kaibigan niya na parang sumabat siya eh. Hindi ako nagsasalita kasi ako yung pinakabata lang sa inyo eh. Pero ganito yung gusto kong sabihin. Na ganito, ganyan. Nakikinig lang ako sa inyo. Na hindi porkit bata ako, hindi ako pwedeng magsalita. Ganito ka kasi, ganito ka, ganyan ka, ganito ka. So, di ba? Parang it's really a torture. Tapos si Job, sagot lang siya ng sagot. Parang kung halimbawang kung hindi matalino si Job and he is not a man of integrity, he is not an upright man, malamang pinagpapapatay niya na yung tatlo na yun eh. 'Di ba? Yung naburyong na siya, 'di ba? Parang imbes na tulungan niyo ako, inaano niyo ako. Nagsama-sama na tayo, 'di ba? kung na-invento yung granada noon, sabog-sabog na sila lahat. Para siyang damay-damay na. Mag-aamok. Diba? Pero hindi eh. Kasi si Job kasi is a upright man. Sabi mo nga, di ba, pinagmamalaki siya ni God, di ba? Yes. That Job is an upright man, is man of integrity. Para ipagmalaki ka ng Panginoon, you are something. Sabi mo nga, bro, di ba? Tsaka, naalala ko rin dito, no, we discussed na si God, siya yung Alpha and Omega. Alam niya kung nung ending eh. Yes. Okay? So, definitely, alam niya na mapagtatagumpayan niya. malalampasan to ni Job. Kaya ganun na lang yung ano niya, yung tiwala niya kay Job. Yes. Sa atin kasi, di ba, nabasa na natin. Yes. Alam na natin yung ending alam natin yung ending ni Job, di ba? Ganon din sa mga ibang nanonood sa atin, nabasa na nila, alam nila yung ending. Pero, can you imagine this if you don't know the ending? What will happen? Like, yung next page blanco, di ba? Yung next page blanco, kahit ikaw mismo, di ba, matotorete ka eh, di ba? Na parang, ano na susunod? Parang, ano na? Sa atin kasi, parang meron na siyang ano eh. Ano ba tawag doon? Yung pag nanonood ka ng movie. Meron na siyang ano. Meron na siya. Yung sinasabi yung sinasabi yung mangyayari. May tawag doon eh. Nakalimutan ko yung term. Ano yun? Yung pag manonood kayo ng movie. Tapos sasabihin sa'yo yung, ganito nangyari dyan, ganito. Meron nang Sign of aging din. Nasa dulo na lang dila ko eh. Ano yun? Hindi. Flashback yun eh. Yung masabihin yung ending. Alam ba yun? Spoiler! Galing na. Spoiler. Diba? Kasi may spoiler alert na siya eh. So alam na natin eh, di ba? Pero kung ikaw yung nandun yung nagsusulat, nandun ka pa rin na inaabangan mo, talagang panonoorin mo yung ano ni Job eh, di ba? Yes. Kanina nga, ayun nga, nabasa na natin si Job. Na-share namin kanina nila Brodon, kanina sa labas. Tayo, kung meron tayong trials na darating, pwede na natin tignan si Job. Pero si Job, wala siyang mababasang libro na magiging guidelines niya. Umaga, di ba? Tayo, kung meron man tayong trials na sunod-sunod, meron comparison, di ba? Si Job nga, ganito, ganyan, kinaya niya. Parang ganun. Si Job, wala. Tapos tayo, alam natin yung reason bakit tumadating sa kanya yun. Siya hindi. Hindi niya alam. Yun yung sinasabi ko eh. The blank has been, hindi natin alam yung susunod. Pero yung isa pang sinasabi ko, 'di ba? Yun yung power ng Bible. It happens 1,000 years ago. Pero sobrang daming tao pa rin yung natututo sa istorya ni Job. Sobrang dami pa rin lessons, words ang nire-reveal ni Lord even 1,000 years ago na nangyari. Yes. Diba? So ganun ka-powerful yung Bible, the Word of God, that will go forever and beyond, 'di ba? And to be honest after ko mabasa yung kay Job, lumiit yung mga problema ko. Totoo. Parang yung mga pinoproblema ko before, parang nagliitan. Walang bahala. O lang yan kumbaga, parang another aspect, isang aspect lang yun ng buhay natin dun sa istorya ni Job. Pero pag hinalukay mo pa siya, pag binasa mo pa siya, mas marami ka pa matututunan. Yes. Tsaka kapag binasa mo ng paulit-ulit yung Bible, di ba bro, ikaw nagsabi nun, na ang tagal mo na siyang nabasa, pero pag binabasa mo siya, laging mayroong bagong nire-reveal na si Lord na, parang hindi ko to nabasa. Ay, parang nakaligtaan ko to. Pero di ba, parang iba yung napipick mo. Diba? Yes. Even until now, nangyayari yan. Kaya yun. So, yun yung naging natin, di ba, topic natin, which is yung miserable comforters. And sometimes in our life as well, we experience, di ba, sa atin, na nagkaroon din tayo ng first encounter sa mga miserable comforters. Yung akala natin na yung tao na dapat sana yung mag-a-advise sa atin, sila pa yung nagpupush na parang wala na yan, tigil mo na yan. Ito, totoo to. I'll be honest.
when I started how do I say this? When I started business, marami kong narinig na mas close in my families. Close, very close. Sasabihin, tigil mo na yan, wala kang future dyan. Huwag ka nang magganyan, huwag ka nang magnegosyo, magtrabaho ka na lang. Parang ganun yung mga banat na parang wala kang pangarap dyan. Tapos meron pa ako, ito kukwento ko to. Nung nag-aaral pa ako ng college, bro. Meron isang lalaki, hindi ko nasasabihin yung pangalan. Hindi ko makakalimutan tong storya na to. Lumapit siya sa akin. Sabi niya, "Oy, Ipo tawag niya sa akin. Uy, Ipo, gagraduate ka na." Sabi ko, "Oo." Sabi ko, "Awa ng Diyos, gagraduate na ako." "Ayos yan. Para apply ka doon sa Jollibee. Mag-ano ka na lang doon, yung sa manager." Ganun. Parang iniinsulto ko. You know the words eh. Although hindi ko inaano yun na marangal na trabaho yun. But kasi, ang point ko kasi is, alam kasi nila na mataas yung pangarap ko. They know that I am dreaming more than that. Kaya parang ang ginagawa niya na, hindi, para diyan ka lang. Parang ganun inuunsulto ako. So, ang reply ko sa kanya, ngiti lang. Ngiti lang. Parang ngiti lang. Parang hanggang diyan ka lang. Parang hanggang dito ka lang. Then, there's also some instances na nag-aaral din ako nung college na parang, huwag ka na mag-aral, wala ka namang kinabukasan eh. Walang ya ka naman eh. Yung mga ganon, walang ya ka, wala kang kinabukasan. Huwag ka na mag-aral, sayang lang pera mo dyan. Total, walang ya ka na lang din. Mga walang ya ka na lang. Parang ganun yung mga advice na maririnig mo dun sa mga kalugar mo, sa kasama mo. Pero, yun yung pinakamahalagang part ng message ng Bible. That as a person, we cannot control the advices. So our job is to filter. Kailangan natin i-filter yung mga advices na maririnig natin to different people at kukunin lang natin yung tama. So sabi, 'di ba? Kapag daw yung advice is it will bring happiness, peace, and solution, that advice is coming from God. Because our God is a peaceful God, loving God. So it's always if the advice gives you love, forgiveness, peacefulness, diba? Happiness, that advice is coming from God. But if the advice is, alam nyo na yun, the opposite side, yes. then that was the enemy side. So our job as Christians, we cannot filter, we cannot control the advices that we are going to get. But as a Christian, we know what is the exact advice na kailangan natin kuhanin from the people na pinagtatanungan natin doon. Plays important role yung discernment natin. Very important na i-filter out muna natin yung mga papasok sa atin. Kung sino yung tama. So discernment also plays important role in discernment natin as Christians. So dapat medyo nadidiscern din natin kung sino yung tama talaga na tao sa paligid natin. Kasi nga, hindi lahat ng tao is magbibigay ng tamang advice. May naalala ako doon sa kwento ni Bro Dexter. Kasi bata ako, let's say mga elementary ako, nakasumakay kami ng jeep. Poblasyon, bayan. Sa terminal. So, nakatitig ako sa kanya, bata ako eh. Tapos sabi, tumitig na napunta yung tingin niya sa akin. Bayan, poblasyon, bayan. Ganyan siya. So, nakatitig ako sa kanya, na-amaze ako sa kanya, bata ako eh. Tapos sabi, tumitig na napunta yung tingin niya sa akin. Siya siguro, parang ginanin niya ako. College. Magiging ganito ka rin paglaki mo. Ginanin niya ako. Which is nagkatotoo. Okay. Nagkatotoo siya siguro, ako na yung nasigaw. College. First year college. Nagkatotoo siya. Naging barker ako ng bus. SM Cubao. So, nandun na ako sa teritoryo nung mama na yun. Ako na yung nasigaw. Pumalit sa kanya. Alabang, SM Cubao, mga ganyan. Pero, nagkatotoo siya for a short time. Pero pumasok yun sa isip ko yung mamang yun. Nung first day ko dun sa bus. Baka ito na yung sinasabi ng mama. Na-experience ko lang siya. Parang ito na yung sinasabi yata ng mama. Talagang ito na yung future. Though I don't have nothing against. Pero hindi siya nangyari. Okay, astig yung trabaho. Na-experience ko lang siya. Hindi ko siya isinabuhay. Nadaanan ko lang naging siya. kabuhay. Though I don't have nothing against dun sa mga kumbaga astig yung trabaho na yun, pero hindi ko siya nilalait. Kumbaga, nadaanan ko lang siya. So, ayun. College, balik ako college. Tuloy lang ako sa pag-aaral noon. Yes. So, di ba? Ang dami nating mga life experience. Ikaw, Bro Angelo, may ma-share ka ba sa amin dyan?
Sa akin yun, simula nung nabasa ko, yung natakil natin si Job, no? Naging guideline nga sa akin yan. So, yung mga may problemas na, yung mga nanonood sa atin na may problema rin, ina-advise ko na basahin nyo yung Job. Sabi nga ni Bro Lito, liliit yung problema nyo. So, go through the every article, every verses, makakatulong sa buhay nyo to. Amen. Actually, may share ako sa'yo. May nag-message sa akin, bro. Hindi ko na rin babanggitin yung pangalan. Nanonood siya ng Iron Man. Nanonood Okay. siya. You know what they said? What you are doing is really a life-changing. What you are exactly speaking there, parang natututo sila ng sobra. Tapos may nag-message sa akin. Eto na yun, nangyayari na. Diba, when we started this on our introduction first episode, we tell that we are doing this because we need to give advices from the people. So kung may problema kayo, mag-message lang kayo. May nag-message sa akin. May pinagdaraanan siyang problema na natutokso daw siya sa mga kasalanan. Alam niyang nagkukulang na siya kay Lord. Then, I message him na it's already a good start because the enemy is already trying to distract you away from God. So, dapat pipiliin mo lang si God. At yung pinagdaraanan mo, basahin mo yung Book of Job. Yun yung message ko sa kanya. Lahat ng tanong mo at gusto mong malaman nandoon sa pagkakataon na yun. So, but yun yung kahalagahan na, yun yung sinasabi ko na it's already starting to change people's life. Sa atin, nakala natin, simple lang tong podcast natin. Na, yan nga, nag-uusap tayo about advices, about nangyayari sa Bible. Pero yan na, nag-i-start na yung mga taong yung impact niya. nakaka-relate na sila doon sa pinag-uusapan natin. They are also starting to read the Bible. So kasi 'di ba, hindi nila kasi maiintindihan yung pinag-uusapan natin dito pag hindi nyo binasa yung Bible. Yes. Kaya what we encourage everyone, especially our viewers and our audiences, while you are listening to us, please read the Bible before you watch this video. Para mas makaka-relate kayo dun sa pinag-uusapan namin. Kasi hindi nyo kami maiintindihan what we are saying here, what we are discussing here, kung hindi nyo siya binasa. At that is also our own goals din sa mga viewers natin na makapagbasa kayo ng Bible. Kasi it's really very important. Maaari yung mga sinabi namin, iba yun naman yung ni-reveal sa inyo ni Lord, di ba? So yung ni-reveal sa inyo ni Lord dun sa mga topics na dinidiscuss natin ngayon, i-share nyo naman sa amin. Pwede lang i-comment sa atin yun. Oo. Right. Ano yung reflection nyo? Ano yung natutunan nyo on That's that? right. Kasi hindi lang din naman kayo yung natututo sa amin. Kami din natututo sa inyo. Yes. Di ba? Kami, nag-uumpisa pa lang din kami sa faith. Hindi kami dito, dahil nakaupo nga kami, sabi nga ni bro, hindi porket nakaupo kami dito sa mic, kami yung host, kami yung nagsasalita, it doesn't mean that whatever we say, it's correct. Yes. Marami pa din po kaming hindi alam, madami pa rin po kaming hindi naiintindihan, and iron sharpens iron. Yes. So whatever that you are commenting to us, natututo din po kami sa inyo. Kaya mas maganda po sana mag-comment kayo sa mga natututunan nyo, mga testimonies nyo, kasi it's really inspiring, not only to us, but also to other people na makakabasa ng mga comments. That's diba? right. Yes. Matuto tayo sabay-sabay. So, yun yung kahalagahan ng iron sharpens iron talaga. Diba? So, anyhow, dami na natin, bro. No? So, let's go now to the last part. Doon na tayo doon sa mga takes natin. Ano yung mga advices natin na maisasabi ba as key takeaways natin from the Book of Job, doon sa miserable comforters, doon sa naranasan ni Job, doon sa 3 kaibigan niya. So, ano yung mga, siguro natin mag-pick lang tayo ng pinaka-gusto nating part doon na kumaga, may advice natin sa mga nanonood if they are experiencing this. So, siguro I'll give chance also to all of us to give your takeaways. So, start natin kay Bro Angelo. Sa akin siguro yung kasi sa dami ng pinagdaanan niya, then yung mga comforter niya is ganun pa. Honestly, hindi ko rin yung comforter niya actually from the beginning is napakaganda kasi for 7 days nagstay sila silently. So, until, yun nga, yung kalaban is pinush sila na ganito gawin nyo. Pinush sila. So, ang advice ko lang, kapag ka rin nagkakaroon kayo ng, nakakarinig kayo ng mga advice sa ibang tao, yun nga, sabi mo, i-filter and learn from kung bakit sinasabi nung tao na yon na hindi niya rin siguro naiintindihan yung totoong situation. So, kaya nasasabi niya yun. So, huwag kayo mag-react kagad. Stay calm and
take time. Take your time. Yes. Understand what's going on. Understand not just kung ano yung sinasabi niya and pati yung sa sarili mo. Try to pick the positive side nung sinasabi nung kabilang side. And siguro mas maganda yung makukuha mo instead na just respond immediately and just kunin mo kung ano yung immediate reaction mo sa naririnig mo. Yes. So, amen. Yes. Amen Yes. to that. Yes. Ang ganda. It's a good one. Yes. And how about you, bro, Don? What would be your key takeaways for this? Okay, if we're going to talk about the key takeaways, siguro masasabi ko lang is very important sa walk natin with God is yung trust natin kay God. Amen. So, I believe throughout the story of Job, kung nabasa niyo na yung buong book niya, okay, until chapter 42, malalaman natin na from chapter 1 hanggang chapter 42, alam ni God, nandoon si God. Alam niya kung anong nangyayari kay Job. Okay? And for us na nabasa na rin natin yung Job, alam natin na for a person like Job, it will not lead him to a miserable place. Okay? But it will be a victorious place in the end. And so parang para sa atin, encouragement ito para sa atin na alam na natin yung story ni Job, na kung sakaling we are also going through something similar, we need to keep our faith and trust in God, in God alone. Okay? And because God knows our situations, He can see us whatever situations happening around us. Alam niya. So, very important na just focus on God and keep trusting God, because in the end, He will honor our perseverance. Okay? Just kapit lang kay God. So, para sa akin yun yung key takeaway ko, yung trust. Okay. So, sunod natin si Brother Lito. Huli na ako, bro. Shock ako. Shock ako. Ako naman dun sa bilang Christian, kung tayo naman yung magiging comforter, kung meron man tayo nakikitang taong nagsasuffer, siguro wag na nating condemn. Wag na natin lalong palalain, i-condemn or ang gawin natin is tulungan natin sila the way na kung paano sila makakaahon doon sa pinagdadaanan nila. Hindi yung para meron kasing ganun mayroon na tayo nakitang nadapa. Tapos binabalikan pa natin yung reason kung bakit siya nadapa. Kasi ganyan. Kumbaga, mag-focus na lang tayo kung paano siya tatayo. Wag na kung bakit siya nadapa or nandun yung tao humingi ng tulong sa'yo, tulungan mo. Parang yun yung naging nakikita ko dito sa chapter 3 na to. Ayun. Oo. Ako naman, key takeaways ko actually, during those times kasi, di ba, ang nangyari kay Job, kahit ganun yung nangyari sa kanya, he worshiped the Lord. Yung faithfulness niya, yung integrity niya nandoon. So, what are my key takeaways for the people? Whatever the suffering that you are having, even how much pressure is that physically, emotionally, sa mga friends natin, yung mga advices hindi maganda. Pero ang kagandahan dun kasi nga, kagaya ng kay Brother Don, yung faithfulness niya kay Lord, yung pagtitiwala niya, na instead na magalit siya, questioning niya si God, i-curse niya, what he did is he worshiped God. Napakaganda nung pundasyon ni Job actually sa pagmamahal niya sa Panginoon. Kasi totoo kung hindi niya mahal Panginoon, hindi siya magiging faithful kay Lord Kumbaga, kung hindi niya mahal yung Panginoon, hindi niya kilala yung Panginoon, technically, hindi ganun yung magiging reaction niya. Yes. But Job knows that God is there, pero it's just that hindi mo rin masisisi. Tao siya He has a feeling Yes. So, on that suffering, 'di ba, normal, naintindihan ni Lord na minsan magtanong tayo sa Kanya, Lord, bakit hindi mo ako sinasagot? Lord, bakit hindi mo binibigay yung prayers ko? Lord, ba't hinahayaan mo ako mag-suffer? Pero, di ba, ang kagandahan doon, di ba, i-discuss natin ngayon yung sagot ni Lord doon sa chapter next episode natin, di ba? Yun yung kailangan nilang abangan. Yes. Na, di ba, ang daming sinasabi ni Job Ang dami niyang question kay Lord Lord, bakit ganito? Bakit nagra-runs na siya nag-uumpisa na siya mag-runs Tapos yung mga kaibigan niya sumasabay pa, tapos siya nagra-run siya. Yes. Ngayon, 'di ba? Human being siya.
natural, mararamdaman niya yung ganun, lalo na wala siyang sagot na kukuha kay Lord. Kaya yun na yung i-discuss natin sa mga susunod, sa susunod na episode ng Iron Man, yung sagot ni God doon sa pinagdaanan ni Job. Na para tayo. So, curious ako dyan, bro. Ano kayong sinagot ni Lord dyan? Yun yung kailangan nilang abangan, kung ano yung sinagot ni Lord doon sa sinabi ni Job. Diba? Pero diba, bibilib ka kay Job na sa dami ng pinagdaanan niya, pressure sa kaibigan, pressure sa asawa, nawalan ng anak, nawalan ng kayamanan, worship the Lord. And even on the last thing na kinokondemn na siya ng mga kaibigan niya, nandun pa din yung hindi, kasi tutuusin, kaya niya ng talikuran yung Panginoon di ba? Pero he doesn't choose to. At saka hindi niya hinayaang mapariwara siya. Diba? And from the beginning, si Job nagsiserve siya kay God. Parang, I forget the term. Nagbibigay siya ng offering, di ba? Nagsiserve siya kay God nang walang kapalit. Na hindi dahil para matanggap niya yung mga yon. Kumbaga nagsiserve siya as parang as a duty or basta walang kapalit. Di ba meron tayong approach Ako, honestly, meron akong approach kay God kasi may hihingiin lang ako. May mga ganun Si Job wala ginawa niyang ginawa niyang lifestyle. Paano ko ba? Tama ba yung term? Kumbaga parte talaga ng buhay niya yung pag-serve niya kay God. Pero totoo yun, bro. Ma-add ko yun, bro. Di ba, ewan ko, kung kanino ko napanood yun, kung kay Pastor Ed Lapis ba? Yung, how do I say this? Yung dapat daw yung Christian life natin, yung relationship natin kay Lord, ginagawa natin siyang lifestyle. Which is, before, kasi halimbawa, I'm speaking about myself. Before, nung hindi pa ako Christian, hindi part talaga ng lifestyle ko yung pagsisimba. Magsisimba lang ako kapag may okasyon. Pasko lang. Pasko, bagong taon, birthday, or patay si ganito. I mean, yung basta something lang. Pero hindi siya naging part ng lifestyle ko na every week committed ako. Kaya this is exactly what happened when I became Christian. It became the part of my lifestyle. Not only by lifestyle, naging parte na siya ng buhay ko. Diba? Sabi nga ni bro, diba? Bro Lito na nagba-Bible study na tayo. Nag-ano pa tayo. Ang dami nating activities for the kingdom of God, di ba? So, nung last Saturday, di ba, meron tayong finance meeting naman. Iba naman yun, di ba? So, it's about God is guiding us on how to manage our finances. So, yun yung mga natututunan namin during those, Kaya, yun. So, for our listeners and viewers, so, I hope, na marami kayong nakuwang takeaways for this topic, di ba? So, ano ba? And, ayun, siyempre gusto rin namin kayong marinig. Comment lang kayo kung meron kayong mga additional dun sa mga sinasabi namin. Dagdagan nyo kasi babasahin namin yun. At the same time, matututo rin kami sa mga nanggagaling sa inyo. And siguro maybe yung mga comments nila, pwede rin natin basahin dito sa susunod. Mas maganda yun. Pipili tayo ng ilang comments ng mga talagang real fans and followers natin. Kaya I encourage everyone to be interactive. Mag-comment kayo or mag-message kayo sa amin, sa aming Facebook page. Comment kayo doon para baka malay nyo yung topic nyo na yun yung sasagot namin o mapagdidiscusan namin before start of our new topic, di ba? Para syempre may mapag-usapan din tayo. At syempre maisagot din namin yung mga comments nila. Diba? That's right. Again, magkakasama tayong matututo. Ayun. So again, guys, so I think we are already on our end of this topic. So again, thank you very much to all our followers. Please keep on following us on our social media page, in our Facebook, Instagram, TikTok, and also in Spotify. You can listen this podcast session of Iron Man. So please don't forget to watch us every Wednesday is the Iron Man. So we would like to say this is not the end, but this is just a beginning. So again, see you on the next episode for the answer of God to Job, diba? And this will be our final episode for the series of Book of Job, diba? Yes. Actually, excited din ako dun sa i-reveal na susunod na topic natin. Ayun na yung magko-cover doon sa tatlong chapter. Actually, excited din si Derek si Derek Erwin. Sabi niya sa akin nung nakaraan, ano kaya susunod na topic? Kasi totoo lang, diba? Siya rin interesado rin sa pinag-uusapan natin, diba? Which is, that is very true. So anyhow, we don't want to say goodbye, but we need to end this episode kasi gusto na namin kayo makasama for the next
next episode next week. So dito, bibitinin muna namin kayo ng konti. But again, thank you very much for all your support. And again, my name is Angelo. My name is Don. This is Dexter. And this is Angelito. And we are the Iron Man!